Hello mga sir, welcome back po sa aming channel. Ngayon ay mamamana tayo at habang tayo naghihintay ng ating kasama dito sa ating pamamana, dito kasi tayo sa bahay. At masabay lamang tayo papunta dun sa ispat na pamamanaan natin. Kasama natin si Jebs TV. Yan, subscribe naman kay Jebs TV na channel. At shoutout din pala kay Joven Official. Taga rito yun sa amin na nanghuhuli ng mga giant squid. Ayan, i-visit nyo yung kanyang channel. Ito yung channel niya. At nung mga nakaraang araw, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi wala tayong madaanan dun sa unang bahay na nilipatan namin. Ngayon, pangalawang bahay yung nilipatan namin at sana ay tuloy-tuloy lang yung ating pamamana dahil maganda naman yung ating nilipatan. At salamat sa inyong pagsuporta at ngayon ay samahan nyo kami muli sa aming pamamana at pagsisid. At narito na tayo sa dagat. Shoutout pala sa mga dat na naming taga Barangay Bagtingon. Nandito sila nagna-night swimming at nagpipiknik sa dagat na palagi namin pinamamanaan ni Jebs TV. Ayan, ito sila. Nalimutan ko na yung kanilang mga pangalan. Basta yan sa Bagtingon. Ayan, at nakatubog na agad tayo dito. Ayos mga sir. Talaga namang sa unang pagsisid pa lang natin, meron agad na labog si Jebs TV na pusit o panus. Ayan o. Ayos talaga mga sir. Napakasarap nitong klase ng panus na ito. Yan o, manamis-namis yan. Talaga namang malutong-lutong na manamis-namis kapag kinain natin pang ulam yan sa adobo at calamares. At ito yung ating nakitang sunod. Isang sigapo. Kita nyo yan mga sir? Pangsabaw kasi yung mga ganitong klaseng isda at hindi kasi ganong malansa yung ganitong isda kumpara dun sa ibang nahuhuli natin. At napakahusay naman talaga na Jebs TV humanap ng mga pugita at cuttlefish. Ayan o, nakadali agad ng mga 1 kilohing pugita. Grabe naman talaga. Napakahusay talaga ng tao na yun sa mga ganun. Kaya dire-diretso lang yung ating pamamana. At kapag tayo matitig pa dun sa kanyang hulay, baka tayo mainggit lamang. Kaya dire-diretso lang tayo sa paghanap ng mga isdang huhulihin natin. Ayan o. Nagpahabol pa yung isang surahan. Ayan. Napaka galing tumago ng ganitong mga isda, surahan. Kapag talaga yan ay nakaramdaman na mayroong paparating, ay kapag hindi mo napana ay siguradong suot agad yan sa ilalim ng bato. At eto, napakaraming isda. 2, 4, 6, 6 na piraso. Pero yung isa lamang ang mahuhuli natin dyan kasi nagtakbuhan na. Naglanguyan pala. Ayan, ayos mga sir. At meron pa tayong nahuhuling mga manitis kahit na medyo maliwanag pa rin yung buwan hanggang ngayon. Kaya salamat sa naghihintay ng aming mga uploads at mga panibagong videos. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, paki-subscribe naman kung kayo ay nag-i-enjoy, at kung hindi, ay paki-subscribe pa rin naman sa aming channel. Ayan, meron tayong nakita dito isang long nose emperor. Ayan, alam nyo kung bakit long nose emperor yan? Kasi yung nguso niyan, ayan, patusok, patilos. Kaya medyo mahaba yung kanyang ungos at long nose emperor yung tawag dyan. Medyo juvenile pa yan pero lumalaki yan ng mga 3, 4, 5 kilo. Ayan, kita nyo yan mga sir. At ito talaga yung inaasahan natin tuwing tayo'y sumisisid ng may buwan. Cuttlefish o bagulan. Naku, napakasarap naman talagang pumana ng ganito. Iba yung pakiramdam kapag pumapana ka ng ganito. Yung cuttlefish kasi nga minsan mailap man, minsan ganito kaamo. Kaya kapag pinana natin, ayan, napakasarap. Nandito pa lang tayo sa dagat, naiisip kaagad natin kung anong pwede nating iluto dito. Ayan o, ayos. Sarap nito mga sir. Nakadali na tayo ng isang cuttlefish na masarap. Siguro ito yung mga nasa 3/4 kung kikiluhin natin yan. Alright, napakagandang huli natin ngayon. At maganda yung ating pagsisid kahit na sobrang lamig ng tubig. Ayan o, ayos. Next nating apanain dito mga sir, isang nagtago pa sa bato na tingin. Ayan, kung ikukumpara natin ito sa ibang isda, medyo malansa-lansa na ito ng konti pero masarap din naman pang prito. Ayan o, kita nyo yan, isang tingin yan. Halaga namang
napakarami ng ganyan dito sa aming spot. Yung iba maliliit pa kaya pinapaligtas muna natin para sa susunod. Meron tayong mapana. At ito isa na namang sigapo. Isang uri ito mga sir ng lapu-lapu. Pero ganyan yan. Ayan no. Ayos mga sir. Napakasarap ng sinigang niyan o kaya ay sinabaw. Yung kamatis at luya lang ang ilalagay mo. Naku, napakasarap humigop ng sabaw nun. Lalong lalo na ngayon napakalamig ng panahon. At ito, kung napanood nyo yung last nating upload, talaga namang humuli tayo ng ganito. Siguro yung mga 1-2 kiluhin. Tapos nung hinuli natin, biglang lumobo dun sa atin lagayan. Ay nako, bigla akong napauwi kasi nga hindi na ako makapaglagay ng isda at bumara na dun sa bunganga ng lagayan ko. Kaya pabayaan na lang muna natin yung mga ganito. Swerte na nung makakita sa kanya kasi napakasarap din naman yung klase na ganyang isda. At eto, meron dito nakalubog at dudukutin natin yan. Ito yung masarap na klase ng pugita mga sir kasi ito yung maliit lang ang galamay, maiksi lang ang galamay kasi nandito sila nakatira sa mga buhangin. Lumulubog lang sa buhangin. Ayan. Masasarap yung ganitong klase ng pugita. Mas prepare nung mga consumer yung ganyan, yung maiksi ang galamay kaysa dun sa mahaba at malalaki kasi nga hindi man ganong makunat yan. Eto, isang nakahigang isda ang naghihintay sa atin dito sa ilalim. Yun, sapul kapag hindi pa baga naman natin tinamaan yung ganyang klaseng isda ay talaga namang problema na natin yun. Isang danggit ang nagpahuli sa atin dito. Ayan, alright mga sir, napaka dami nung kasama niyan pero isa lang yung ating nahuli. Ito 2 piraso, isang tingin at manitis pero mas pinili natin yung nag-iisa kasi baka mabalikan pa natin. Ayan, isang manitis. Medyo kinabahan pa ako nito dito sa pagsisid ko nito kasi sumabit yung aking lagayan dito sa isang panak o fish trap. Grabe kalalim na yung ating nasisisid at pati yung lagayan ng panak ay naabot natin. Pero hindi naman tayo kumukuha ng huli dun kasi walang laman yon. Kung may laman yon ay hindi para natin pwedeng kunin yon kasi hindi man sa atin yon. Ayan, meron dito tayo nakitang mga tingin. Naglalanguyan pa yung iba. Kaya nung pinana naman natin itong 1 piraso na ito, ay hindi pala yun. Ayan, nung papanain na natin ito, tinamahan naman natin pero dahil dun sa may parteng tiyan, nakawala din. At ito yung nagpakita sa atin dito. Malapit na daw yung season ito kaya naglabasan na sila. Ito yung mga surahan na yung mga makagaspang ang balat na parang danggit. Ayan o. Kapag yan ay talagang season na, napakarami na yan. Lalong lalo na dun sa pinagdadayuhan namin sa isla ng Gaspar. Dito kasi meron 3 isla sa harapan namin, sa harapan ng bayan namin. Dun kami madalas na dumadayo kapag napapasama sa dayo. Ayan. Ito yung pangalawa natin nakita na surahan. Ayan. Nalimutan ko na kung anong tawag dyan sa isda na yan. Basta yan ay kapag niluto mo ay anong sarap. Ayan o. Talaga naman pang prito, pang ihaw ang the best dyan sa isdang yan. Medyo mura-mura lang ang kilo niya. Mga 100 pesos ang kilo niyan. Kaya paborito yan ng mga mamumulutan. Kasi napakasarap ng pang ihaw niyan kapag yan ay inihaw mo na at hinain mo na yan sa lamesa. At meron kang sausawa na toyo, kalamansi, may sibuyas pa. Ay naku, anong sarap naman talaga ng kain mo. Ayan, ayos mga sir yung ating nahuli. 3 piraso na ganitong klase. At itong susunod talaga yung pangalawa nating cuttlefish. Ayan, medyo mas malaki ito dun sa nauna nating nakita. Kaya naman napakaamo pa. Ayan o, halos inudnud ko na yung camera ko dyan sa mata niyan. Kaya ayan, pinana kaagad natin. At minsan kasi may pagkakataon na kapag inabidyohan natin yung ganito, ay naku, natakbo bigla yung bagulan, hindi natin nahuhuli. Pag umahon man din na yan ng panghinayang natin. Kaya ayan, buti na lamang at maamo yung mga bagulan ngayon. Ayos mga sir, napakasarap pumana talaga ng cuttlefish. Ibang iba sa pakiramdam. Talaga naman para ka ng
naka-jackpot kahit na hindi siya gaanong malaki at 1 kiluhin lamang. Naku, kakaiba talaga yung feeling. At dito meron ditong kumindat sa atin, hindi yung isda na yun kasi hindi natin na mapapana yan kasi uunahin natin itong pugita. Mas masarap kasing panain ito. Ayan o, nandyan sa magandang coral. Ayan, napakaganda ng coral na kanyang pwestuhan. Talagang mayamanin itong pugita na ito. Napakasosyal ng kanyang tirahan. Ayan. Akala ko mga sir, kaya kong dukutin at bigla na lang umunok doon. Kaya pinana natin. Kaya ayan mga sir, nung pakapana naman natin, biglang nabunot yung pana natin. At syempre, hindi na siya nakalayo at dun din lamang talagang ito yung tirahan niya. Kaya pinana agad natin ang pangalawang beses. Ayan, sigurado na ito. Hindi na natin ito apakawalan kasi malaki-laki din. Siguro ito yung mga 3/4 na. Kasi nung inuwi ko yan sa bahay, talaga namang 3/4 yung timbang niyan. Ayan, ayos. Talagang pahirapan pang dukutin kasi iniingatan natin yung coral na masira kasi kawawa naman yung coral. Ayan no. Ayos mga sir. Talaga namang malaki-laki na rin yung ating pugita na nahuli dito. Ayos. Talagang pinagpapala tayo sa ating sisid ngayon kasi marami na tayong huli. Akalaan nyo yun mga sir, pasimple-simple lang itong kabady natin sa Pumanis Jebs TV. Lampas na yung ulo nung kanyang nahuling cuttlefish dun sa kanyang lagayan, hindi na maisara. Ay grabe naman talaga. Kunwari hindi pa yan natatawa dyan, pero nagatawa na ako at maliliit yung huli ko sa kanya. Ay 3 kiluhin na cuttlefish ang nahuli. Grabe naman talaga. Napakahusay talagang manghuli ng cuttlefish ng tao na yun. Kaya diretso ulit ako sa pamamana kasi baka mainggit lamang ako sa huli niya. Ay baka hindi pa makatulog si Jebs TV. Ay baka hindi makatulog ako. Ay nako. Ayos ngayon pa man ay syempre ay bless pa rin yung ating seed kasi marami naman tayong nahuli. Kagaya niyan, long nose emperor, masarap yan. At ito na yung last nating pinaghahabol, mga lagidlid o matang baka. Ayan, buti na lang naka-tsamba tayo ng pagpana ng 1 piraso. Ayan no. Ayos talaga mga sir. Marami ding ganyan dito sa amin kapag nalalambatan ng mga taga rito sa amin. Ay jackpot naman talaga sa dami. Ito siguro yung mga awas-awas lamang kasi maliwanag yung buwan. Ayan no. Napakaganda. Sarap nito. Ayos oh. Fresh na fresh yung ating mga huli ngayon. At habang nga kami ay nagalakad na pa uwi, ay ito lang yung nahuli ko. Siguro yung mga mahigit namang 1 kilo kalahati yung huli natin. At kita nyo naman yung lakad ni Jebs TV oh. Pakaangkaang nasa laki ng huling bagulan. Grabe naman talaga. Habang siya ay nagalakad, siyempre nakangiti sa jackpot. At ito na yung nahuli natin. Andito na tayo sa bahay, nakauwi na. 1 pugita. Tapos 1 maliit na pugita. Tapos meron ding mga 1 kiluhin na cuttlefish. Ayan. Tapos 1 3/4 na cuttlefish. Ayan, syempre yung isda natin ay eto. Bilang na bilang 2, 4, 6, 8, 10. Mga 10 piraso lang siguro yan. O 9 na piraso. Makakalibre na tayo sa pang-ulam natin kasi napakamahal talaga ng bilihin dito sa amin. Kahit saan naman siguro, kaya super blessed na tayo sa ating pagsisid ngayon at makakalibre na. Kaya shoutout na tayo sa ating mga viewers ngayon. Salamat sa suporta ninyo sa aming channel at shoutout na tayo dito. Shoutout kay June Tiksay Vlogs, kay Alona Rodriguez, kay Kapana TV Adventures, kay Bro Lucas C, kay Ka-Fishing. Shoutout po kay Larsky Hortelano, palagi nanonood sa atin, sa Lintot Family. Maraming salamat kay Hunt Amazing, kay Roger Lunor. Maraming salamat sa inyong panonood. Kay John Tiksay, always. Kay Reynan Fishing Adventures na magaling mamana. Kay Bernadette Ronquillo. Kay Roger Haja. Kay Patricio Paramillo. At kay Jason Labustrod. Maraming salamat kay Esio Olagangi. Kay Michael Lagaras. Kay Fish Hunting. Kay Birds TV. Kay Aljon Jimenez. Kay Junel Dalmasio. Maraming salamat po sa inyong lahat.